sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, bigyan lang natin ng kasagutan yung katanungan ng ibang mga viewers natin, mga kaibigan, kung yung zero impedance amplifier natin ay kaya bang mag-drive ng medyo mataas na impedance. So yun yung paparinig at ipapakita natin sa inyo kung pupwede nga ba. Okay, so gagamitan natin siya ng 24 ohms. So nasabi ko na to dati na kaya nitong mag-drive hanggang 40 ohms. Okay? So ngayon, susubukan natin sa 24 ohms kung totoo ba yung sinasabi ko na gagana siya. Normal pa rin siya makapag-drive ng ganong kataas na impedance. Kasi kung gagamitin mo siya sa mga ibang amplifier na ganitong impedance na nasa 24 ohms ay ano na siya, medyo distorted na, hindi mahina, medyo distorted na yung tunog. So dito sa atin, paparinig natin kung ano nga ba yung resulta kapag ganong kataas na yung impedance. So, yung narinig yung tunog, galing to sa speaker natin, nagpaparallel tayo ng, ilan ba? 6 na speaker dito. 6 na speaker yung ginagamit natin. Tapos papakita natin sa inyo kung ilan ba yung impedance nito. Yan. So, tanggalin muna natin to, yung kanyang power. Okay? So, bunutin natin to. Isa. Tapos, test natin, para makita nyo talaga. Ganyan lang. Para, ayan, makita nyo talaga kung ito ba yung ginagamit natin na terminal. Check natin. So, tinatawag natin to na zero impedance amplifier dahil naisubok na kasi natin to up to 0.5 ohms yung kanyang load. Okay? So, kung itatanong nyo kung ano ba yung pinaka-normal nito na impedance, so yung pinaka-normal nito ay yung 8 ohms. Kapag nasa 8 saka 4 ohms ka lang, hindi mo na kailangan ng heatsink. Kahit 24 hours mong gamitin, walang heatsink, walang problema. Pero kapag naglo-load ka na ng mas mababa sa, pagpalagay natin nasa 1 ohm, 1 ohm up to 0.1, 0.1, ay kailangan mo na ng malaking heatsink o kaya kung wala kang heatsink, cooling fan or exhaust fan. Yun yung mga gagamitin natin. So ito, check natin kung ilan yung impedance kanina na nakaload nung narinig yung tunog. Ayan. Okay? Nasa 1. Meron pa ba? Ayan. Nasa 1.6 ohm yung nakaload natin kanina. So hindi pa tayo gumagamit ng fan. Hindi nagbabaga yan. Normal na normal pa rin yan. Tsaka ang susunod na gagawin natin, yun yung high impedance speaker. Yun yung kakabit natin dito. Tapos paparinig natin sa inyo. So abang-abangan nyo lang, gumagawa lang tayo ng tamang oras para maibenta natin sa market tong ganitong klaseng amplifier. Okay, so nag-aabang lang tayo ng medyo magandang puhunan, kasi ngayon medyo hirap pa tayo. Kaya para sa mga followers natin, mga subscribers, hintay-hintayin nyo lang. Hindi natin alam, baka bukas o sa makalawa may blessing. So baka ma-release natin ng mabilis yung ganitong design natin, yung zero impedance amplifier. Yan, so ito yung natin. So ito, i-test nga pa pala muna natin, para makita nyo kung totoong 24 ohms ba yung impedance nito. Ayan siya. Ayan. So 23.9, so nasa 24 ohms yung kanyang impedance. Okay. So ayan siya. Ngayon papatunogin natin, para siyempre para marinig nyo. Ayan. Ayan yung okay. Ayan yung wire na ginagamit natin. Ayan. Ayan siya. Papatunogin natin.
hanap tayo na magandang music. Okay, so saksak natin. Hinaman natin yung volume. Ayan. So, gumalaw na yung speaker natin. Tapos, volume tayo. Okay, so narinig nyo naman, di ba? Kahit hinaan natin. Okay, so narinig nyo na siguro, ano? Okay naman yung tunog. Malinaw, malinis. So, hindi siya distorted. So, ibig sabihin, yung low power impedance amplifier natin ay kayang mag-drive kahit na mataas na yung impedance ng speaker na naka-load. Okay, so para sa mga nagtatanong, ayan, narinig nyo na siguro at naipakita na natin na kayang mag-drive nito ng mataas na impedance. Okay, para sa mga gusto ng ganitong klaseng amplifier, so ulitin ko, abang-abangan nyo lang, naghahanap lang tayo ng magandang timing para ma-release natin to, ma-market natin tong ganitong klaseng amplifier na nag-iisa lang, wala pa tayong nakikitang zero impedance amplifier sa market. So hindi pa to mataas, nagde-develop pa tayo ng ibang medyo high power amplifier na aabot din tayo ng zero impedance. Or kahit na 1 ohm lang ay malaking bagay na 'yon sa ganung load. Kaya abang-abangan niyo lang, hintayin niyo na lang. At hanggang dito na lang siguro tayo. So maraming salamat. God bless at bye-bye.